ang buhay ay biglang bumibigat, at parang wala ng lakas ang iyong katawan. Kapag ang problema'y sunod-sunod na dumarating, at hindi mo na alam kung paano lalaban. Kapag ang mga mata mo'y puno ng luha, at ang puso mo'y pagod na sa paghihintay, huwag mong isipin na nag-iisa ka. May Diyos na hindi ka kailanman iiwan. Kahit hindi mo makita ang sagot, kahit hindi mo alam ang susunod na hakbang, hawakan mo ang kamay ng Panginoon, at sa Kanya muling maniwala. Kapit sa Diyos kahit anong pagsubok, kahit may takot, kahit ikaw ay pagod. Kapag ang daan ay tila wala ng patutunguhan, ang Diyos ang iyong lakas at sandigan. Kapit sa Diyos kahit anong pagsubok, kahit ang puso mo'y halos mawalan ng pag-asa, hindi Kanya pababayaan sa gitna ng unos. Sa bawat hakbang, kasama mo ang Diyos. May mga panahong hindi mo maintindihan kung bakit kailangan mong pagdaanan ng lahat. May mga pangarap na hindi natupad, at mga pinto ang isinara sa iyong harapan. Ngunit hindi ibig sabihin na tapos na ang lahat. Kapag ang isang daan ay hindi nagbukas, maaaring may ibang landas na inihahanda. Ang Diyos ay nakakakita nang hindi mo nakikita. Kaya wag mong hayaang manaigang takot, ibigay sa Diyos ang bigat ng iyong puso. Kapit sa Diyos kahit anong pagsubok, kahit may takot, kahit ikaw ay pagod. Kapag ang daan ay tila wala ng patutunguhan, ang Diyos ang iyong lakas at sandigan. Kapit sa Diyos kahit anong pagsubok, kahit ang puso mo'y halos mawalan ng pag-asa, hindi Kanya pababayaan
Huwag mong isipin na nakalimutan ka niya. Bawat panalangin ay nasa kanyang mga kamay, at bawat luha mo'y alam ng Panginoon. Kahit mahirap, kapit ka pa rin. Kahit mabagal, magpatuloy ka pa rin. Kahit maraming tanong na walang kasagutan, magtiwala ka sa Diyos na may hawak ng iyong bukas. Kapag mahina ka, Siya ang iyong lakas. Kapag naliligaw ka, Siya ang iyong gabay. Kapag natatakot ka, Siya ang iyong kapayapaan. At kapag wala ka nang makita, Siya ang iyong pag-asa. Kapit sa Diyos, kahit anong pagsubok. Huwag kang bibitaw, kahit mabigat ang kahapon. Ang Diyos na kasama mo sa bawat luha, ay Siya ring Diyos na magdadala sa iyo sa tagumpay. Kapit sa Diyos, kahit anong pagsubok. Kahit hindi mo pa makita ang magandang bukas, patuloy kang manalangin, patuloy kang manalig. Dahil may Diyos na gumagawa para sa iyo. Kapit ka lang, huwag kang bibitaw. Sa Diyos magtiwala, may pag-asa sa bawat bukas. May mga araw na tahimik kang lumalaban, habang unti-unting nauubos ang iyong lakas. Hindi mo na alam kung kanino lalapit, dahil pati ang mga inaasahan mo'y wala na. May mga taong minsang nangakong mananatili, ngunit dumating ang oras at sila'y naglaho. Sa gitna ng lungkot na hindi mo maipaliwanag, may Diyos na nanatiling nakatingin sa iyo. Kapag wala nang nakakaunawa, lumapit ka sa Diyos na nakakakilala sa puso mo. Kapag sumuko na ang lahat, Diyos ang mananatili. Kapag wala nang kamay na hahawak sa'yo, kapag ang mundo'y tila tumalikod na sa iyong buhay, ang Diyos ay hindi kailanman lalayo. Kapag sumuko na ang lahat, Diyos ang mananatili. Sa iyong luha, Siya'y naroon. Sa iyong pagod, Siyang magiging lakas. At sa dilim, Siya ang iyong pag-asa.
mga gabing puno ng mga tanong. Bakit kailangang mangyari ang lahat ng ito? Paulit-ulit mong hinahanap ang dahilan, ngunit wala kang makita sa gitna ng sakit. Baka pagod ka nang magpanggap na matatag. Baka gusto mo lang marinig na magiging maayos din. Kaya ilapit mo sa Diyos ang pusong pagod, at hayaan mong Siya ang magbigay ng kapayapaan. Hindi mo kailangang itago ang iyong kahinaan, dahil alam ng Diyos ang buong kwento mo. Kapag sumuko na ang lahat, Diyos ang mananatili. Kapag wala ng kamay na hahawak sa'yo, kapag ang mundo'y tila tumalikod na sa iyong buhay, ang Diyos ay hindi kailanman lalayo. Kapag sumuko na ang lahat, Diyos ang mananatili. Sa iyong luha, Siya'y naroon. Sa iyong pagod, Siya ang
kanya ka kumapit. May mga gabing hindi ka makatulog dahil iniisip mo ang mangyayari bukas. Maraming tanong na walang kasagutan, at hindi mo alam kung saan ka patutungo. Iniisip mo ang mga pangarap na hindi pa natutupad, ang mga problemang kailangan mo pang harapin. Minsan gusto mong malaman ang mangyayari para sana mawala ang takot sa iyong dibdib. Ngunit hindi mo kailangang malaman ang lahat kung ang Diyos ang may hawak ng iyong bukas. Diyos ang may hawak ng bukas mo, kaya huwag kang matakot sa darating na araw. Kahit hindi mo alam ang susunod na mangyayari, alam ng Diyos ang bawat hakbang ng buhay mo. Diyos ang may hawak ng bukas mo, ibigay mo sa Kanya ang iyong pangambang bukas na hindi mo kayang makita, ay malinaw sa Diyos na gumagabay sa'yo. May mga araw na natatakot kang mabigo dahil minsan ka nang nasaktan at nawalan. Ayaw mong muling maranasan ang kahapon, kaya pati bukas ay pinangangambahan. Pero hindi mo kailangang dalhin ang nakaraan sa bawat bagong araw na ibinibigay ng Diyos. May bagong pagkakataon upang muling magsimula, at may bagong lakas na maaari mong hingin sa Kanya. Kung hindi mo makita ang buong daan, isang hakbang lang muna kasama ang Panginoon. Diyos ang may hawak ng bukas mo, kaya huwag kang matakot sa darating na araw.
kanyang kamay. Kung may pintuang isinara sa harapan mo, huwag mong isipin na wala ng ibang daan. Maaaring may landas na hindi mo pa nakikita, ngunit alam na iyon ng Diyos para sa'yo. Hindi mo hawak ang bukas, pero hawak ito ng Diyos. Hindi mo alam ang mangyayari, pero alam niya ang lahat. Kapag natatakot ka, manalangin ka. Kapag naguguluhan ka, lumapit ka. Kapag hindi mo makita ang daan, magtiwala ka sa Diyos na mauna sa iyo. Diyos ang may hawak ng bukas mo, kaya harapin mo ang bukas ng may pananampalataya. Hindi mo man alam kung saan ka dadalhin ng buhay, may Diyos na hindi ka bibitawan. Diyos ang may hawak ng bukas mo, kaya ipagkatiwala mo sa Kanya ang lahat. Ang kinabukasan puno ng mga tanong ay ligtas sa kamay ng Panginoon. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Ang Diyos ang may hawak ng iyong bukas. Ilang beses mo nang ipinanalangin ang iyong hiling, at ilang umaga na rin ang lumipas na naghihintay. Paulit-ulit mong sinasabi, Panginoon, kailan kaya? Ngunit hanggang ngayon wala pa rin ang sagot na inaasam. Minsan napapagod ka na rin umasa, dahil parang ang tagal ng iyong hinihintay. Pero kahit tahimik ang langit sa iyong paningin, hindi ibig sabihin na tahimik ang Diyos sa iyong buhay. Kung hindi pa niya ibinigay ngayon, magtiwala kang may tamang panahon. Hindi man ngayon, pero darating din ang sagot na matagal mong ipinapanalangin. Hindi man sa oras na gusto ng puso mo, ngunit darating sa panahong itinakda ng Diyos. Hindi man ngayon, pero darating din ang araw na matagal mong hinihintay. Kaya huwag kang susuko habang ikaw ay naghihintay. May dahilan ang Diyos sa bawat pagkaantala. May pangarap kang matagal nang nasa puso, at bawat kabiguan ay tila lalong nagpapabigat. Minsan ay napapaisip ka kung para sa iyo pa ba ang bagay na matagal mo
katapusan. Minsan ang Diyos ay naghahanda muna ng daan bago niya ibigay ang biyayang hinihintay mo. Kahit hindi mo pa makita ang ginagawa niya, kumapit ka sa kanyang katapatan. Hindi man ngayon, pero darating din ang sagot na matagal mong ipinapanalangin. Hindi man sa oras na gusto ng puso mo, ngunit darating sa panahong itinakda ng Diyos. Hindi man ngayon, pero darating din ang araw na matagal mong hinihintay. Kaya huwag kang susuko habang ikaw ay naghihintay. May dahilan ang Diyos sa bawat pagkaantala. Kung ngayon ay nakikita mo ang iba na nauuna, at tila ang pangarap nila'y mabilis na natutupad, huwag mong ikumpara ang kwento ng buhay mo, dahil may sariling panahon ang Diyos para sa iyo. Bawat luha na bumagsak habang naghihintay ay alam ng Diyos at hindi niya kinakalimutan. Maaaring hindi mo pa nauunawaan ngayon, ngunit balang araw makikita mo ang dahilan. Maghintay ka kahit mahirap, manalangin ka kahit pagod, magtiwala ka kahit walang nakikitang pagbabago, dahil ang Diyos ay gumagawa sa tamang panahon. Hindi na sayang ang iyong pagtitiis, hindi na sayang ang bawat panalangin, hindi na sayang ang mga araw ng paghihintay. May magandang dahilan ang lahat sa kamay ng Diyos. Hindi man ngayon, pero darating din ang araw na iyong hinihintay. Kapag dumating ang sagot na galing sa Diyos, maiintindihan mong sulit ang iyong pagtitiis. Hindi man ngayon, pero darating din. Kaya kapit ka lang at huwag bibitaw. Ang Diyos na nakainig sa iyong panalangin ay siya ring Diyos na sasagot sa tamang panahon. Hindi man ngayon, pero darating din. Hindi man bukas, may tamang panahon din. May problema kang hindi mo alam kung paano haharapin, at kahit anong gawin mo'y parang walang nagbabago. Ilang beses ka nang humingi ng tulong sa Panginoon, ngunit hanggang ngayon hindi mo pa nakikita
sagot. May pintuang matagal ang sarado sa harapan mo, at may pangarap na tila imposible nang mangyari. Minsan tinatanong mo ang sarili mong pagod na, may pag-asa pa kaya para sa akin? Kapag sinabi ng mundo na wala ng paraan, alalahanin mong may Diyos na makapangyarihan. Sa Diyos may pag-asang imposible, may daan kahit wala kang nakikitang daan, may sagot kahit wala ka pang nakikitang paraan, dahil walang imposible sa kamay ng Diyos. Sa Diyos may pag-asang imposible, kaya huwag mong hayaang mamatay ang iyong pananampalataya. Kahit ang sitwasyon ay tila wala ng pag-asa, may Diyos na kayang gumawa ng himala. Baka matagal mo nang ipinapanalangin ang pagbabago, at parang bawat araw ay lalo kang napapagod. Ngunit ang katahimikan ay hindi nangangahulugang wala siya. Maaaring may ginagawa siyang hindi mo pa nakikita. Kapag ang sagot ay tila napakalayo pa, at ang puso mo'y puno ng pangamba, ibigay mo sa Diyos ang hindi mo kayang ayusin, at magtiwala sa Kanyang kapangyarihan. Hindi mo kailangang hawakan ang lahat kung ang buhay mo'y nasa kamay ng Diyos. Sa Diyos may pag-asang imposible, may daan kahit wala kang nakikitang daan, may sagot kahit wala ka pang nakikitang paraan, dahil walang imposible sa kamay ng Diyos. Sa Diyos may pag-asang imposible, kaya huwag mong hayaang mamatay ang iyong pananampalataya. Kahit ang sitwasyon ay tila wala ng pag-asa, may Diyos na kayang gumawa ng himala. Kung ilang beses ka nang nabigo at nadapa, huwag mong isipin na iyon na ang katapusan. Maaring hindi pa tapos ang kwentong ginagawa ng Diyos, at may bagong landas siyang ihahanda para sa'yo. Kapag sinabi ng takot na hindi mo na kaya, alalahanin mo hindi ikaw ang lalaban mag-isa. May Diyos na kasama mo sa bawat pagsubok, at Siya ang lakas kapag ubos na ang iyo. Kapag sarado ang lahat ng pinto, ang Diyos ay kayang gumawa ng panibagong daan. Kapag wala ka nang nakikitang sagot, ang Diyos ay may alam na hindi mo alam. Kapag sinabi mong imposible na, sasabihin ng pananampalataya, magtiwala ka, dahil ang kaya ng
Ilang umaga na ang lumipas sa paghihintay. Bitbit ang panalangin, paulit-ulit mong sinasabi. Tinitingnan mo ang buhay kung may pagbabago, ngunit parang pareho pa rin ang lahat. Minsan tinatanong mo ang Diyos sa katahimikan, Panginoon, naririnig mo pa ba ako? Dahil pagod ng pusong matagal nang umaasa, at gusto mo nang makita ang sagot. Ngunit hindi dahil mabagal ay ibig sabihin na walang ginagawa ang Diyos. Kahit mabagal, umabante pa rin ang himala. Kahit hindi mo pa nakikita ang pagbabago, sa bawat araw na ikaw ay patuloy na nananalangin, may Diyos na kumikilos sa buhay mo. Kahit mabagal, umabante pa rin ang himala. Huwag mong isipin na nakalimutan ka niya. Ang bawat hakbang ay nasa kanyang panahon, kaya kapit ka lang at patuloy na magtiwala. May mga bagay na gusto mong mangyari ngayon, dahil pakiramdam mo'y hindi mo na kaya. Ngunit hindi lahat ng sagot ay dumarating agad, at hindi lahat ng biyaya ay dapat madaliin. Minsan ang Diyos ay gumagawa sa puso mo muna, bago niya baguhin ang sitwasyon sa paligid. Minsan ang hinihintay mong himala ay nagsisimula sa maliit na pagbabago. Kaya wag mong maliitin ang mabagal na proseso, dahil ang Diyos ay gumagawa kahit hindi mo napapansin. Kahit mabagal, umaabante pa rin ang himala. Kahit hindi mo pa nakikita ang pagbabago, sa bawat araw na ikaw ay patuloy na nananalangin, may Diyos na kumikilos sa buhay mo. Kahit mabagal, umaabante pa rin ang himala. Huwag mong isipin na nakalimutan ka niya. Ang bawat hakbang ay nasa kanyang panahon, kaya kapit ka lang at patuloy na magtiwala. Kung nakikita mo ang iba'y nauuna na, at ikaw ay tila naghihintay pa rin sa lugar mo, huwag mong ikumpara ang kwento ng buhay mo, dahil ibang panahon na itinakda ng Diyos para sa'yo. Maaaring maliit pa lang ang nakikita mong bunga, pero huwag mong kalimutan ang mga panalangin sinimulan. Ang isang binhing itinanim
susuko kahit tahimik. Patuloy kang manalangin. Kahit maliit, magpasalamat sa bawat hakbang. Dahil ang Diyos ay hindi tumitigil sa paggawa. Hindi mo kailangang makita ang buong proseso. Sapat nang malaman mong hawak ka ng Diyos. At kapag dumating ang araw ng iyong himala, maiintindihan mong bawat paghihintay ay may dahilan. Kahit mabagal, umabante pa rin ang himala. Kahit kaunti pa lang ang nakikita mong pagbabago, huwag mong bitawan ang iyong pananampalataya. Dahil ang Diyos ay patuloy na gumagawa. Kahit mabagal, umaabante pa rin ang himala. Ang sagot ay maaaring mas malapit kaysa iniisip mo. Patuloy kang kumapit sa kamay ng Panginoon. Dahil ang tamang panahon ay darating din. Kahit mabagal, patuloy na umaabante. Kahit hindi makita, ang Diyos ay gumagawa. May mga gabing gusto mo nang umiyak. Dahil parang ang bigat-bigat ng buhay. Tahimik mong tinatanong ang Panginoon, kailan kaya matatapos ang lahat ng ito? May mga araw na hirap kang ngumiti. Dahil ang puso mo'y pagod na sa problema. Ngunit kahit hindi mo makita ang bukas, may Diyos na kasama mo sa bawat luha. Kung ngayon ay madilim ang iyong dinaraanan, kapit ka lang, hindi habang buhay ang gabi. May bagong umaga pagkatapos ng gabi. May liwanag na muling sisikat sa iyong buhay. Kahit matagal mong tiniis ang dilim, may bagong pag-asa na inihahanda ang Diyos. May bagong umaga pagkatapos ng gabi, kaya huwag kang susuko sa gitna ng pagsubok. Ang gabing puno ng luha ay lilipas din, at darating ang araw na muli kang ngingiti. Baka matagal mo nang hinihintay ang pagbabago, at pakiramdam mo'y walang nangyayari. Paulit-ulit mong iniaalay ang panalangin, habang ang sagot
sagot ay tila napakalayo pa. Ngunit hindi nasasayang ang iyong paghihintay. Hindi nakakalimot ang Diyos sa iyong hinaing. Maaaring tahimik ang nakikita ng iyong mata, pero ang Diyos ay patuloy na gumagawa. Hindi mo kailangang makita ang buong daan, sapat nang malaman mong kasama mo ang Diyos. May bagong umaga pagkatapos ng gabi, may liwanag na muling sisikat sa iyong buhay. Kahit matagal mong tiniis ang dilim, may bagong pag-asa na inihahandang Diyos. May bagong umaga pagkatapos ng gabi, kaya huwag kang susuko sa gitna ng pagsubok. Ang gabing puno ng luha ay lilipas din, at darating ang araw na muli kang ngingiti. Kung may kahapon kang ayaw nang balikan, huwag mong hayaang iyon ang humawak sa'yo. Bawat umaga'y pagkakataong magsimula, at bawat bagong araw ay biyaya ng Diyos. Maaring may mga bagay na hindi na maibabalik, at may mga sugat na nangangailangan ng panahon. Ngunit unti-unti kang palalakasin ng Panginoon, at tutulungan kang muling tumayo. Hindi habang buhay ang iyong pagluha, hindi habang buhay ang iyong pangamba, hindi habang buhay ang gabing pinagdaraanan. May umagang naghihintay sa iyong buhay. Kung ngayon ay hindi mo pa nakikita, magtiwala ka sa Diyos na nakakakita. Ang liwanag ay darating sa tamang panahon, at ang iyong puso ay muling magkakaroon ng pag-asa. May bagong umaga pagkatapos ng gabi, may panibagong simula para sa'yo. Kahit ang kahapon ay puno ng sakit, hindi nito kayang nakawin ang iyong bukas. May bagong umaga pagkatapos ng gabi, kaya kapit ka lang sa kamay ng Panginoon. Ang Diyos na kasama mo sa pinakamadilim na gabi, ay siya ring Diyos na sasalubong sa iyong umaga. Kung gabi man ngayon, huwag kang mawalan ng pag-asa. May bagong umaga, may bagong simula.
gabing gusto mo nang umiyak. May sugat sa puso na walang nakakakita, ngunit bawat araw ay dala mo pa rin. Ngumingiti ka sa harap ng ibang tao, pero sa loob mo'y may sakit na kinikimkim. May pangarap na biglang nawala sa kamay, may taong minahal na hindi na bumalik. May mga salitang hanggang ngayon ay masakit, at mga tanong na hindi mo alam ang sagot. Hindi mo kailangang itago ang iyong luha, dahil alam ng Diyos ang sakit na iyong dala. Ang pusong sugatan ay kayang pagalingin ng Diyos, kahit gaano kalalim ang sakit na nararamdaman. Kahit matagal nang umiiyak ang iyong puso, may pag-asa pa rin kayang ibigay ang Panginoon. Ang pusong sugatan ay kayang pagalingin ng Diyos. Ibigay mo sa Kanyang lahat ng iyong sakit. Ang pusong pagod at halos mawalan ng pag-asa ay kaya niyang muling punuin ng kapayapaan. Baka hanggang ngayon ay dala mo ang kahapon, at natatakot ka nang muling magtiwala, dahil sa sakit na minsan iyong naranasan. Ayaw mo nang buksan ang puso mong nasaktan, pero hindi kailangang manatili sa nakaraan. Hindi habang buhay ang sakit na iyong dinadala. May Diyos na marahang umaalalay sa iyo, at tuturuan kang muling bumangon. Maaring hindi agad mawala ang sakit, ngunit hindi ka nag-iisa sa proseso ng paggaling. Ang pusong sugatan ay kayang pagalingin ng Diyos, kahit gaano kalalim ang sakit na nararamdaman. Kahit matagal nang umiiyak ang iyong puso, may pag-asa pa rin kayang ibigay ang Panginoon. Ng pusong sugatan ay kayang pagalingin ng Diyos. Ibigay mo sa Kanyang lahat ng iyong sakit. Ang pusong pagod at halos mawalan ng pag-asa ay kaya niyang muling punuin ng kapayapaan. Kung may pagkawala kang hanggang ngayon ay masakit, at may bahagi ng buhay mong hindi mo maunawaan, huwag mong isipin na kailangan mong maging matatag palagi.
di mo masabi sa iba. Iiyak mo kung kailangan ng luha sa iyong mata. Dahil ang Diyos ay hindi natatakot sa iyong kahinaan, at kaya niyang samahan ka hanggang sa ikaw ay gumaan. Kung nasaktan ka, lumapit ka sa Diyos. Kung nabigo ka, kumapit ka sa Kanya. Kung nawalan ka, huwag mawalan ng pag-asa. Dahil may Diyos na kayang magpanumbalik. Ang pusong minsang puno ng sakit ay maaari niyang punuin ng bagong awit. Ang pusong minsang takot ng magmahal ay maaari niyang turuang muling maniwala. Ang pusong sugatan ay kayang pagalingin ng Diyos. Hindi man agad, unti-unti kang gagaling. Sa bawat araw na kasama mo ang Panginoon, may bagong lakas na sisibol sa iyong puso. Ang pusong sugatan ay kayang pagalingin ng Diyos. Kaya huwag mong isipin na tapos na ang lahat. May magandang bukas na inihahanda ang Diyos, at may pag-asa pa sa pusong minsang nasaktan. Ibigay mo sa Diyos ang sakit ng puso mo. Kapit ka lamang sa Kanya, at huwag mawala